Ang gabi ay dapat sana'y tahimik sa Altadena, isang lugar na madalas ay kasingkalma ng ihip ng hangin sa ilalim ng mga bituin. Ngunit noong gabing iyon, hindi kalmado ang hangin. Nagbabadya ito ng panganib at dala nito ang amoy ng sinunog na kahoy at nagbabagang abo. Ang buong kalangitan ay nagmingming sa kulay kahel, na para bang sinisindihan ng langit ang sarili nitong apoy. Sa isang maliit na bahay sa gilid ng kagubatan, abala ang pamilya ni Arturo sa pagbabalot ng kanilang mga gamit. "Arturo, bilisan mo!" Nagsisimula nang maglapit ang apoy, sigaw ni Clara, bitbit ang isang bag na puno ng dokumento at litrato. Ang kanyang mga matay puno ng kaba, ngunit hindi siya nagpaapekto dito. Ginagamit niya ang bawat segundo para masigurong ligtas ang lahat. "Nakikita ko na." Ang taas ng apoy, para itong higanteng halimaw na hindi mapipigilan, sagot ni Arturo habang pinapasok ang mga anak nilang sina Mia at Lucas sa loob ng sasakyan. Ang mga bata ay nag-agawan ng atensyon. "Mommy, ano mangyayari sa bahay natin?" tanong ni Mia, mahigpit na niyayakap ang kanyang teddy bear. Huminto si Clara saglit, yumuko upang kausapin si Mia sa mata. "Mahalaga ngayon ang kaligtasan natin, anak. Kaya natin ito. Sama-sama tayo." Samantala, ang mga kapitbahay nila ay nagmamadali rin. Ang kalye na dati puno ng mga sasakyan na nakaparada ay ngayon puno ng ingay at sigawan. Isang matandang lalaki, si Mang Roll, ang tahimik na nakaupo sa kanyang upuan sa harapan ng bahay. "Roll, kailangan mo nang sumama sa amin," tawag ni Arturo habang nilalabas ang huling kahon mula sa bahay. Umiling si Mang Roll. "Ito na ang tahanan ko. Hindi ko kayang iwan ang lahat ng alaala rito. Bahala na ang Diyos." "Ayaw mo ba talagang umalis?" galit na tanong ni Clara, ngunit alam niyang walang makakapilit sa matanda. Hindi na sila nagtagal pa. Nang paalis na sila, biglang lumakas ang hangin. Sa harap nila ay kitang-kita ang paggalaw ng apoy na mabilis na nilalamon ang lupa. Bumagsak ang mga sanga mula sa itaas, at ang ingay ng mga sirena ay tila isang nakakatakot na himig. "Arturo, bilisan mo pa. Hindi tayo maaaring maabutan ng apoy na ito," sigaw ni Clara habang hawak ang mga anak sa likuran ng sasakyan. Sa evacuation center, ang hangin ay malamig ngunit puno ng emosyon. Mga magulang na humahagulgol, mga batang tahimik na nakaupo, at mga pamilya na parang nawalan ng direksyon. Ang lahat ng ito ay nagpapakita ng kalupitan ng sinapit nila. Ngunit sa likod ng trahedya, nanatiling matatag si Mia, tahimik siyang nagdarasal habang ang kanyang mga mata ay nakatingin sa malayo. "Mahal na Diyos," bulong niya. "Tulungan po ninyo kaming makaligtas. At sana po ligtas ang bahay namin." Nang sumapit ang madaling araw, walang nakatulog ng maayos. Ang mga usapan ay puno ng haka-haka tungkol sa kung ano na ang nangyari sa kanilang mga bahay. May ilan ang bumabalik na sa kanilang mga lugar, ngunit karamihan ay natatakot sa kung ano ang madadatnan nila. "Sa tingin mo ba may matitira pa sa atin?" tanong ni Clara kay Arturo habang nakaupo sila sa gilid ng tent. "Hindi ko alam," mahina niyang sagot, hinahawakan ang kanyang noo. "Ngunit ang mahalaga, ligtas tayong lahat." Sa kalayuan, ang mga bombero'y patuloy pa ring lumalaban. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, may isang bagay na hindi maipaliwanag. Isang maliit na bahagi ng Altadena ang nananatiling buo, hindi tinatamaan ng apoy. At sa gitna ng kagubatan, isang bahay ang nakatayo pa rin, parang himala. Bago magsimula, mag-subscribe ka na sa channel at i-like ang video para hindi mo makaligtaan ang anumang detalye ng kwentong ito na kahanga-hanga. Sa pagbabalik ng liwanag ng araw, ang tanawin ng Altadena ay parang bangungot na nabuhay. Ang mga puno'y naging uling, ang mga bahay ay abo, at ang hangin ay puno ng amoy ng nasunog na kahoy. Sa bawat hakbang, naramdaman ng mga residente ang bigat ng pagkawala, isang tanawin ng kawalan ng pag-asa. Si Arturo at Clara, kasama sina Mia at Lucas, ay tahimik na naglakad pabalik sa dating tahanan. Wala ni isa sa kanila ang nagsalita habang tinatahak ang daan. Ang mga labi ng kanilang dating kapitbahay ay nagkalat sa gilid, mga sirasirang kasangkapan, natunaw na mga bakal, at durog na mga dingding. Ang dating buhay na komunidad ay nagmistulang disyerto ng abo. "Baka wala na rin tayong babalikan," bulong ni Clara, hawak ang kamay ni Mia, pero kahit may lungkot sa boses niya, may liwanag pa rin sa kanyang mata. Sa likod ng takot, naroon ang kaunting pag-asa. Habang papalapit sila sa kanilang kalye, biglang natigilan si Arturo. Teka lang, itinuro niya ang isang bagay sa harap nila. Ang kanyang mukha ay puno ng pagtataka. Si Clara ay agad na lumingon.
Nang makita niya ang tanawin, napahawak siya sa kanyang bibig. Hindi maaari eh. Sa gitna ng lahat ng pagkawasak, naroon ang kanilang bahay, buo, walang bahid ng pagkasira. Ang damuhan sa harap nito ay berde pa rin, parang hindi man lang ito naapektuhan ng apoy. Samantalang ang lahat ng nakapaligid ay abo. Arturo, paano nangyari ito? Mahinang tanong ni Clara, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Lumapit si Lucas at Mia, at sa kanilang murang edad, alam nilang kakaiba ang kanilang nasasaksihan. Hindi makapagsalita si Arturo. Napaupo siya sa hagdan ng bahay, pilit inuunawa ang nangyari. Sa kanyang likod, dumating ang ilan nilang kapitbahay. Ang kanilang mga mukha ay halo ng takot at pagkamangha. Ito lang ang bahay na hindi nasunog, sabi ni Aling Lita, ang kanilang matagal ng kapitbahay. Hawak niya ang isang larawan ng kanyang sariling tahanan na natupok ng apoy. Ang Diyos na siguro ang nag-ingat sa inyo. Tahimik ang lahat. Walang makahanap ng tamang salita upang ipaliwanag ang milagro sa harap nila. Hindi nagtagal, dumating ang isang bombero. Mukha siyang pagod ngunit parang may espesyal siyang balita. Kayo ba ang may-ari ng bahay na to? Tanong niya kay Arturo. Opo, sagot ni Arturo, na parang natatakot pa rin na ang lahat ng ito ay baka panaginip lamang. Dumaan kami rito habang nilalabanan namin ang apoy. Walang makakapaniwala, pero para bang may pader na hindi nakikita na pumigil sa apoy sa paligid ng bahay niyo, paliwanag ng bombero. Sa 20 taon ko bilang bombero, hindi pa ako nakakita ng ganito. Nagkatinginan si Arturo at Clara. Wala pa ring makapagbigay ng sagot. Ngunit sa tabi nila, si Mia ay mahinang nagdasal. Salamat, Diyos ko. Salamat po sa pagprotekta sa amin. Ang bulong niya ay narinig ng lahat. Sa simpleng panalangin iyon, para bang natagpuan ng mga tao ang sagot na matagal na nilang hinahanap. Habang kumakalat ang balita sa buong Altadena, nagsimula nang magtipon ang mga tao sa harap ng bahay nila Arturo. Ang mga nakakita ng milagro ay nagdala ng mga kandila at panalangin. May mga nagtanong kung paano ito nangyari, ngunit karamihan ay tahimik na nagdasal at pinuri ang Diyos. Sa tingin mo ba, Arturo, may mensaheng dala ang nangyari? Tanong ni Clara habang binabantayan ang mga nagtitipong tao mula sa bintana. Hindi ko alam, sagot ni Arturo, ngunit alam niyang may malalim na dahilan sa likod ng lahat. Pero sigurado akong hindi ito basta coincidence. May gustong iparating ang Diyos. Sa kalagitnaan ng maraming tao, napansin ni Arturo ang isang lalaki na nakasuot ng simpleng jacket. Tahimik siyang nakatayo sa dulo ng kalsada, hindi sumasama sa iba. Ang kanyang tingin ay nakatuon lamang sa bahay, na para bang alam niya ang dahilan sa likod ng milagro. Excuse me, kuya, tawag ni Arturo, lumapit sa kanya. Ngunit bago siya makalapit, ang lalaki naglakad palayo, na parang wala siyang narinig. Arturo, sino yon? Tanong ni Clara mula sa likod. Hindi ko alam, sagot niya, pero may kakaibang pakiramdam siyang bumalot sa kanyang dibdib. Pero pakiramdam ko alam niya kung ano ang nangyari. Kinagabihan, habang natutulog sina Lucas at Mia, si Clara ay muling umupo sa harap ng kanilang bahay. Tinitigan niya ang mga bituin at iniisip kung paano nila muling sisimulan ang kanilang buhay pagkatapos ng trahedya. Sa kanyang puso, alam niyang hindi nila ito kayang mag-isa. Ngunit alam din niya na ang milagro sa harap nila ay isang paalala na hindi sila nag-iisa. Samantala, sa kabilang bahagi ng Altadena, isa pang balita ang kumalat. Sa isang lugar na lubos na nilamon ng apoy, isang rebultong panrelihiyon ang natagpuan, buo at hindi nasira. Ang imahe ng mahal na birhen ay nakatayo sa gitna ng guho, parang isang patunay na may mas mataas na kapangyarihan na nagmamasid sa lahat. Ang usok mula sa nagdaang sunog ay tila naging pahiwatig ng isang kwento na hindi malilimutan ng mga taga-Altadena. Hindi lang ito tungkol sa naiwang abo, kundi tungkol sa isang misteryo na hindi maipaliwanag, ang bahay ni Arturo, na buo pa rin sa gitna ng lahat ng pagkawasak. Hindi nagtagal, kumalat ang balita sa buong komunidad. Sa bawat sulok, pinag-uusapan ng mga tao ang tungkol sa hindi nasunog na bahay. Ang himala ay naging sentro ng usapan, isang bagay na nagbigay sa mga tao ng pag-asa, ngunit nag-iwan din ng maraming katanungan. Sa gitna ng lahat ng ito, si Arturo at Clara ay natagpuan ang kanilang mga sarili sa isang sitwasyon na hindi nila inaasahan. Arturo, may mga tao na naman sa labas, sabi ni Clara habang sumilip siya sa bintana. Mayroon na namang mga grupo ng tao na nakatayo sa kanilang harapan, ilan ay nagdarasal, at ang iba naman ay tahimik lamang na pinagmamasdan ang bahay.
Hindi ko alam kung anong dapat nating gawin, sagot ni Arturo, napapakamot sa ulo. Parang hindi na ito ang bahay natin. Para na itong simbahan. Habang pinagmamasdan ni Arturo ang mga tao mula sa bintana, napansin niya ang pagdating ng isang grupo ng mga bombero. Isa sa kanila si Hector, ang kaibigan niyang tumulong sa paglaban sa apoy noong gabi ng sakuna. Arturo, bati ni Hector habang lumapit siya sa bahay. Mukhang hindi pa rin sila nawawala dito, ah. Hindi ko rin maintindihan, Hector, sagot ni Arturo habang binuksan ang gate. Paano kaya natin ipapaliwanag sa kanila ang nangyari? Sa totoo lang, kahit kami mga bumbero, hindi namin maipaliwanag, sagot ni Hector. Sinuri namin ang direksyon ng hangin, ang temperatura, at ang materyales ng bahay niyo. Walang kahit anong makatuwirang sagot. Parang may proteksyon talaga ang lugar na to. Tahimik na tumango si Arturo. Hindi niya alam kung paano ipoproseso ang mga salitang iyon. Sa kabila ng lahat ng pagpapaliwanag, pakiramdam niya'y may mas malalim pang dahilan ang nangyari. Pagkalipas ng ilang oras, mas dumami pa ang mga tao sa kanilang harapan. Ang ilan ay may dalang kandila, habang ang iba naman ay nagdala ng mga larawan ng kanilang pamilya. Sa kabila ng mga mukha ng pagod at lungkot, may isang bagay na nag-ugnay sa kanila, ang pag-asa na hatid ng bahay ni Arturo. Arturo, tingnan mo ito, sabi ni Clara, hawak ang isang maliit na rosaryo na iniwan ng isang bata sa kanilang gate. Ang dami na nilang iniiwan dito. Parang sinasabi nila na ang bahay natin ay banal na lugar, sagot ni Arturo. Pero paano nangyari ito? Bakit tayo? Hindi pa natatapos ang kanilang usapan nang lumapit si Mang Raul, ang matandang kapitbahay nila. Napansin ni Arturo na tahimik lamang siyang nakatayo sa gilid, nakatingin sa kanilang bahay. Mang Raul, bati ni Arturo. Buti naman at ligtas kayo. Paano ninyo nalampasan ang apoy? Ngumiti si Mang Raul, ngunit ang kanyang mga mata ay bakas ang lungkot. Iniwan ko lahat ng pag-aari ko. Hindi ko alam kung paano ako nakaligtas, pero sa oras na yon, parang may bumulong sa akin. Sinabi niyang magtiwala ako. Bumulong, tanong ni Clara, naguguluhan ngunit interesado. Sagot ni Mang Raul. Alam kong hindi ko dapat iniwan ang bahay ko, pero sa sandaling iyon, parang sinasabing hindi na mahalaga ang material na bagay. Ang mahalaga, buhay ako. Nagpalitan ng tingin sina Arturo at Clara. Ang kwento ni Mang Raul ay tila sumasalamin sa mga tanong na gumugulo rin sa kanilang isipan. Kinagabihan, habang tahimik na nakaupo sa balkonahe si Clara, napansin niya ang kakaibang katahimikan sa paligid. Ang dating abalang kalye ay puno ng ayon ng kandila mula sa mga nag-alay ng dasal sa kanilang bahay. Tila ang lugar na ito ay naging simbolo ng pag-asa para sa mga taong nawalan ng lahat. Arturo, tingnan mo, sabi ni Clara nang lapitan siya ng asawa. Ang dami na nilang iniwan dito. Kandila, bulaklak, mga sulat ni. Hindi ko alam kung paano natin haharapin ito, sagot ni Arturo. Parang ang bigat ng responsibilidad na iniwan sa atin ng Diyos. Hindi kaya may dahilan kung bakit nangyari ito sa atin, tanong ni Clara, hawak ang rosaryo sa kanyang kamay. Baka nga, sagot ni Arturo. Pero paano natin malalaman kung ano ang dapat nating gawin? Sa gitna ng kanilang usapan, napansin ni Arturo ang isang lalaking nakatayo sa malayo. Hindi siya kilala ni Arturo, ngunit ang kanyang presensya ay tila nagbibigay ng kakaibang bigat. Ang lalaking ito'y tahimik lamang na pinagmamasdan ang bahay, ngunit nang subukang lapitan ni Arturo, naglakad ito palayo nang hindi nagsasalita. Sino iyon? Tanong ni Clara nang bumalik si Arturo. Hindi ko alam, sagot niya, ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalala. Pero pakiramdam ko, alam niya ang tungkol sa nangyari. Sa mga sumunod na araw, patuloy ang pagdagsa ng mga tao. Ang balita tungkol sa bahay ni Arturo ay kumalat pa sa mga kalapit na bayan, at bawat dumadating na grupo ay nagdadala ng kani-kanilang kwento. Ang ilan ay nagkwento tungkol sa rebultong natagpuan sa isang lugar na lubos na nilamon ng apoy, ngunit nanatiling buo. Alam mo ba ang tungkol sa rebulto ng mahal na birhen na natagpuan? Tanong ni Hector sa isa pang pagbisita. Hindi rin nasira. Para bang may koneksyon ang nangyayari dito? Siguro hindi ito hiwalay na pangyayari, sagot ni Arturo. Siguro may mas malaki pang nangyayari na hindi pa natin nauunawaan. Habang patuloy ang pag-uusap, mas lumalalim ang mga tanong. Ang bawat isa ay naghahanap ng sagot, ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito? At higit sa lahat, ano ang gustong iparating ng Diyos? Ang pagkawasak na iniwan ng sunog ay tila nagpinta ng isang larawan ng kawalan ng pag-asa sa Altadena.
Ngunit sa gitna ng abo at guho, ang kwento ng milagro ay patuloy na nabubuo. Hindi lang tungkol sa bahay ni Arturo ang pinag-uusapan ngayon. Kumalat din ang balita tungkol sa mga rebultong panrelihiyon na natagpuan sa iba't ibang lugar, mga estatwang nanatiling buo sa kabila ng nagdangalit na apoy. Isang umaga, si Arturo at Clara ay nakatanggap ng bisita. Ang kanilang pintuan ay kumatok, at paglabas ni Arturo, bumungad ang isang grupo ng mga voluntaryo mula sa simbahan. "Magandang araw po," sabi ng leader ng grupo, isang lalaking nasa gitna ng edad na may dalang isang malaking Biblia. "Ako po si Elias, isa sa mga tagapangalaga ng simbahan sa bayan. Narinig namin ang tungkol sa bahay nyo at nais naming magpasalamat sa inyong halimbawa ng pananampalataya." "Halimbawa ng pananampalataya?" tanong ni Clara, naguguluhan ngunit may interes sa kanyang tinig. "Opo," sagot ni Elias. "Ang nangyari sa inyong bahay ay hindi lamang isang milagro. Ito'y naging simbolo ng pag-asa para sa marami. Ngayon, marami ang dumadayo rito upang makita kung paano kumikilos ang Diyos sa gitna ng trahedya." Hindi nakapagsalita agad si Arturo. Sa kanyang isip, iniisip niya kung paano nila haharapin ang ganitong responsibilidad. Ngunit bago pa siya makapagsalita, muling nagsalita si Elias. "Nais din naming ibahagi ang nalaman namin," patuloy ni Elias. "May mga rebulto ng mahal na Birhen, San Francisco, at Sagrado Puso ni Jesus na natagpuan sa iba't ibang lugar sa Altadena. Lahat sila'y nanatiling buo kahit nasa gitna ng mga guho." Nagpalitan ng tingin sina Arturo at Clara. "Parang may koneksyon ang lahat ng ito," sabi ni Clara. "Ang bahay namin at ngayon ang mga rebultong iyon." Sagot ni Elias. "Maraming naniniwala na ang mga pangyayaring ito ay tanda ng mas malaking mensahe. Pero ang tanong, ano ang mensaheng iyon?" Habang nag-uusap pa ang grupo, dumating si Hector, ang kaibigang bombero ni Arturo. "Arturo, narinig mo na ba ang tungkol sa rebulto ng mahal na Birhen na natagpuan sa gitna ng isang nasirang bahay?" tanong ni Hector, bakas ang excitement sa kanyang boses. "Sinabi na ni Elias," sagot ni Arturo. "Sa tingin mo ba, Hector, lahat ng ito'y may koneksyon?" "Hindi ko alam," sagot ni Hector. "Pero sa tagal ko bilang bombero, hindi ko pa nakikita ang ganito. Ang init ng apoy na yon. Natunaw ang mga bakal, pero ang rebulto. Buo. Parang hindi ito gawa ng tao." Sa likod ng pag-uusap, si Clara ay tahimik na nakikinig. Sa kanyang puso, nararamdaman niya ang isang bagay na higit sa paliwanag ng agham. Nagdasal siya ng tahimik, humihingi ng gabay sa Diyos upang maunawaan ang nangyayari. Kinagabihan, habang nakaupo si Arturo sa kanilang balkonahe, muling bumalik sa kanya ang imahe ng lalaking nakita niya noong nakaraang araw, ang lalaking nakasuot ng simpleng jacket na tahimik na nagmamasid sa kanilang bahay. Hindi niya mayalis sa kanyang isipan ang presensya nito. "Clara," sabi niya, binalingan ang asawa. "May napansin ka bang kakaiba sa lalaking nakita natin noong isang araw?" "Yung nakatayo sa labas?" tanong ni Clara. "Parang may alam siya tungkol sa bahay natin." "Bakit mo na itanong?" "Pakiramdam ko, siya ang susi sa mga tanong natin," sagot ni Arturo. "Kung makita ko siya ulit, gusto kong kausapin siya." Sa mga sumunod na araw, mas dumami pa ang mga tao na bumibisita sa bahay nila. Ang dating tahimik na kalye ay nagmistulang isang lugar ng peregrinasyon. Ang ilan ay nag-aalay ng bulaklak, ang iba'y nagdadasal, at may mga nagtatangkang maghanap ng paliwanag. "Arturo, tingnan mo ito," sabi ni Clara, hawak ang isang sulat na iniwan ng isang babae. Sabi niya, salamat daw sa ating pamilya dahil nabigyan siya ng lakas ng loob matapos ang pagkawala ng kanilang tahanan. Napabuntong hininga si Arturo. Hindi niya inaasahan na ang kanilang bahay ay magiging simbolo ng pag-asa para sa marami. Habang iniisip niya ito, dumating ang isang sasakyan mula sa simbahan. Bumaba si Elias, dala ang ilang larawan ng mga rebultong natagpuan. "Arturo, gusto naming ipakita sa iyo ang mga larawang ito," sabi ni Elias habang inilatag ang mga ito sa lamesa. Ang mga larawan ay nagpapakita ng mga rebulto na tila hindi naapektuhan ng sunog. Sa likod ng bawat imahe, makikita ang abo at guho, ngunit ang mga rebulto ay parang nakatayo sa isang piraso ng langit. "Parang sinasabi ng Diyos na naririto siya," sabi ni Elias. Sa gitna ng lahat ng ito, hindi niya tayo pinabayaan. Habang papalapit ang gabi, nagkaroon ng isang tahimik na vigil sa harapan ng bahay nila Arturo. Ang mga tao ay nagtipon, nagdala ng kandila, at nagdasal. Sa gitna ng kadiliman, ang liwanag ng mga kandila ay tila nagbibigay liwanag hindi lang sa lugar,
kundi pati sa mga puso ng lahat ng naroon. Arturo, sa tingin mo ba ito ang simula ng mas malalim na bagay? Tanong ni Clara habang nakatingin sa mga tao. Hindi ko alam, sagot ni Arturo. Pero sigurado akong may dahilan kung bakit nangyari ito sa atin. Habang nag-uusap sila, muli nilang napansin ang lalaking may suot na jacket na nakita nila noon. Nakatayo siya sa malayo, nakatingin sa kanilang bahay, ngunit muli, bago sila makalapit, naglakad ito palayo at naglaho sa dilim. Bakit kaya hindi niya tayo kinakausap? Tanong ni Clara. Hindi ko alam, sagot ni Arturo. Pero sigurado akong may alam siya na hindi pa natin natutuklasan. Sa sumunod na linggo, patuloy na dumagsa ang mga tao sa bahay ni na Arturo. Ang dating tahimik na lugar ay naging masigla sa dami ng mga panauhin. May mga nananalangin, may tahimik na nakaupo, at ang iba na may nagkukwento ng kanilang mga karanasan. Ngunit sa kabila ng kaguluhan, isang tanong ang nanatili sa lahat ng isipan, ano ang mensahe sa likod ng mga pangyayaring ito? Arturo, hindi ba't nakakagulat kung paano nagbago ang lahat sa ganito kabilis? Tanong ni Clara habang naghahanda ng pagkain para sa ilang bisita. Dati, tahimik lang ang buhay natin. Ngayon, parang naging sentro tayo ng atensyon ng buong bayan. Sagot ni Arturo habang pinapanood ang mga tao mula sa bintana. Pero sa tingin ko, hindi lang ito tungkol sa atin. Parang may mas malaki pang dahilan kung bakit nangyari ito. Habang pinag-uusapan nila ito, narinig nila ang isang malakas na pagkatok sa pinto. Pagbukas ni Arturo, bumungad sa kanya ang isang matandang babae. Hawak nito ang larawan ng isang pamilya na tila kinunan sa harap ng isang nasirang bahay. Pasensya na kung istorbo kami, sabi ng babae, halatang nanginginig ang boses. Pero nais ko lang sanang magpasalamat. Ang kwento ng bahay ninyo ay nagbigay sa amin ng pag-asa. Nawalan kami ng lahat, pero dahil sa nangyari rito, naramdaman kong hindi kami pinabayaan ng Diyos. Napaluha si Clara sa narinig. Lumapit siya sa babae at mahigpit itong niyakap. Salamat din po sa pagpunta niyo rito. Sana'y magpatuloy ang inyong pananampalataya. Habang ang ibang tao ay napuno ng inspirasyon, may ilan ding nagtatanong at nagdududa. Sa isang sulok ng bakuran, naroon ang ilang lalaking tahimik na nag-uusap. Baka naman pinalalaki lang natin ang kwento, sabi ng isa sa kanila. Paano kung simpleng samba lang to? Hindi pwedeng samba, sagot ng isa. Ang init ng apoy na yon ay kayang tunawin ang bakal. Paanong ang bahay nila ay walang bahid ng sunog? Nagpatuloy ang pagtatalo, ngunit sa dulo, ang mga tanong ay naiwan pa ring walang sagot. Ang mga hindi maipaliwanag na pangyayari ay nanatiling isang palaisipan. Isang gabi, habang tahimik ang paligid, si Arturo ay muling nakaupo sa balkonahe. Ang mga kandila mula sa vigil ay patuloy na nagliliwanag, at ang kalangitan ay puno ng mga bituin. Ngunit sa kabila ng katahimikan, hindi mapakali si Arturo. Hindi ko alam kung ano ang gagawin, bulong niya sa sarili. Paano kung mali ang desisyon natin? Paano kung may mensaheng hindi natin nauunawaan? Sa gitna ng kanyang pag-iisip, lumapit si Clara at umupo sa tabi niya. Anong iniisip mo? Tanong nito. Ang lahat, sagot ni Arturo. Ang bahay, ang mga tao, ang mga nangyari. Pakiramdam ko, may hinihintay ang Diyos na gawin natin, pero hindi ko alam kung ano yon. Hinawakan ni Clara ang kanyang kamay. Arturo, minsan hindi natin kailangang intindihin ang lahat. Ang mahalaga, magtiwala tayo na ang lahat ng ito ay may dahilan. Kinabukasan, dumating si Elias mula sa simbahan. Kasama niya ang ilang miyembro ng kanilang kongregasyon, lahat ay may dalang mga pagkain at inumin para sa mga bisita. Gusto naming tumulong sa mga tao dito, sabi ni Elias. Alam naming marami ang dumadayo rito, kaya naisip naming magdala ng kaunting tulong. Salamat, Elias, sagot ni Arturo. Napakalaking bagay nito para sa amin. Habang tumutulong si Elias sa pag-aasikaso ng mga tao, napansin niya ang isang batang lalaki na tahimik na nakaupo sa tabi ng gate. Lumapit siya rito at tinanong, anong ginagawa mo rito, iho? Tumingin ang bata sa kanya, ang kanyang mga matay puno ng lungkot. Sabi ng lola ko, milagro daw ang bahay na to, nawalan kami ng bahay, pero baka dito ko makita ang sagot kung bakit nangyari yon. Napangiti si Elias at hinaplos ang ulo ng bata. Tandaan mo, hindi kailanman nagkukulang ang Diyos sa mga sagot. Minsan, ang sagot ay hindi natin nakikita agad, pero tiyak na darating iyon. Sa hapon din iyon, isang lalaki ang dumating sa harap ng bahay ni na Arturo. Siya'y matangkad, tahimik, at tila pamilyar sa kanila.
Napansin ito ni Clara at agad na tinapik si Arturo. Siya na naman, sabi ni Clara, tinuturo ang lalaki. Ito yung nakita natin noong nakaraang linggo. Tumayo si Arturo at nilapitan ang lalaki. Kuya, anong kailangan mo? May maitutulong ba kami? Ngunit gaya ng dati, hindi sumagot ang lalaki. Tinitigan lamang niya si Arturo bago ito muling naglakad palayo. Hindi siya sumakay sa kahit anong sasakyan at nawala siya sa likod ng isang gusali. Bakit kaya siya lagi na lang nandito? Tanong ni Clara. Hindi ko alam, sagot ni Arturo. Pero pakiramdam ko, may alam siya na hindi niya sinasabi. Sa dulo ng araw, habang nagkukwentuhan ang ilang tao sa labas, isang boses ang tumawag ng kanilang pansin. Alam niyo ba, sabi ng isang matandang babae, ang nangyari dito sa bahay na ito ay parang kwento sa Biblia. Ang Diyos, kapag nagsasalita siya, gumagawa siya ng paraan para makita natin ang kanyang kapangyarihan. Pero paano natin malalaman kung anong ibig niyang sabihin? Tanong ng isa. Sa pamamagitan ng pananampalataya, sagot ng matanda. Hindi lahat ng sagot ay makikita agad. Minsan, kailangang maghintay. Minsan, kailangan lang magtiwala. Habang nagsalita ang matanda, tahimik na nakinig sina Arturo at Clara. Sa mga salitang iyon, naramdaman nila ang isang saglit na kapanatagan, ngunit alam nilang hindi pa tapos ang kwento. Ang himala sa kanilang bahay ay simula pa lamang, at ang mga sagot na kanilang hinahanap ay nasa unahan pa ng kanilang paglalakbay. Sa gitna ng patuloy na kaguluhan sa Altadena, ang kwento ng bahay ni Arturo ay naging usap-usapan hindi lamang sa kanilang bayan, kundi pati sa mga kalapit na lugar. Maraming tao ang nagdala ng kani-kanilang kwento ng pananampalataya, at ang simbahan sa lugar ay nagsimulang magdaos ng mga pagninilay sa harap ng bahay. Ang milagro ay naging isang simbolo ng pag-asa, ngunit ito rin ay nagdala ng mga tanong tungkol sa espiritual na kahulugan ng mga pangyayari. Isang umaga, habang abala si Arturo sa paglilinis ng bakuran, dumating si Elias mula sa simbahan. May dala itong malaking Biblia at ilang sulat mula sa mga taong tumanggap ng inspirasyon mula sa kanilang kwento. Arturo, bungad ni Elias, nais kong ibahagi ang ilang bagay na natutunan namin mula sa mga tao rito. May ilan na nagsasabing ang nangyari sa bahay niyo ay kaugnay ng mga propesya mula sa Biblia. Propesya, tanong ni Arturo, naguguluhan ngunit interesado. Anong ibig mong sabihin? Sa aklat ni Isaias, sagot ni Elias, may binabanggit na mga panahon ng pagkawasak na susundan ng mga tanda ng kaligtasan. Maraming naniniwala na ang bahay niyo ay isa sa mga tandang iyon. Parang sinasabi ng Diyos na sa kabila ng trahedya, nariyan siya upang magbigay ng pag-asa. Tahimik si Arturo habang iniisip ang sinabi ni Elias. Sa kanyang puso, naramdaman niya ang bigat ng mga salitang iyon. Paano kung totoo ang sinasabi nila? Paano namin malalaman kung anong dapat naming gawin? Tanong niya. Sa tingin ko, sagot ni Elias, hindi niyo kailangang gawin ang lahat ng sagot ngayon. Ang mahalaga, buksan niyo ang inyong puso sa kanyang mensahe. Habang nag-uusap sina Arturo at Elias, dumating si Hector kasama ang isang grupo ng mga bombero. Mukhang may dala itong bagong impormasyon tungkol sa mga rebultong natagpuan sa iba't ibang bahagi ng Altadena. Arturo, sabi ni Hector, hindi ko alam kung narinig mo na, pero may mga tao ring nagkukwento tungkol sa ibang mga lugar na parang may nangyaring milagro. Tulad ng bahay ninyo, may mga bagay na nanatiling buo sa kabila ng lahat. Gaya ng mga rebulto, tanong ni Clara, na lumapit mula sa loob ng bahay. Sagot ni Hector. May isang rebulto ng mahal na birhen sa may timog na bahagi ng bayan. Lahat ng bahay sa paligid nito ay natupok, pero ang rebulto, walang gasgas. Kahit yung pintura, intact pa rin. Parang naulit-ulit ang mensahe, sabi ni Elias. Ano kaya ang ibig iparating nito sa atin? Kinagabihan, habang tahimik na nakaupo sa kanilang sala, nag-usap sina Arturo at Clara tungkol sa kanilang mga naririnig. Ang mga salitang si propesya at milagro ay paulit-ulit na bumabalik sa kanilang isipan. Arturo, sabi ni Clara, parang may bahagi sa akin na naniniwala na ang lahat ng ito ay hindi aksidente. Pero sa totoo lang, natatakot din ako. Ang maaliwalas na umaga sa Altadena ay tila nagdadala ng tahimik na pagninilay sa mga naninirahan dito. Ngunit sa gitna ng pagbangon ng mga tao mula sa trahedya, ang mga katanungan tungkol sa kahulugan ng mga nangyari ay patuloy na bumabagabag sa lahat. Sa harap ng bahay ni Arturo, patuloy ang pagdating ng mga bisita, mga taong naghahanap ng sagot, o simpleng nais makibahagi sa pag-asa na dala ng milagro.
Habang naghahanda ng agahan si Clara, napansin niyang tahimik lamang si Arturo habang nakatingin sa labas ng bintana. Ang kanyang mukha ay puno ng seryosong pag-isip. Arturo, bungad ni Clara, inilapag ang tasa ng kape sa lamesa. May iniisip ka na naman ba? Hindi ko maiwasang magtanong, sagot ni Arturo. Ang lahat ng nangyayari sa paligid natin, ang milagro, ang mga rebulto, ang hindi nasunog na bahay natin, parang may gustong iparating sa atin ang Diyos. Pero ano? Siguro ang sagot ay hindi darating ng biglaan, sagot ni Clara. Kailangan nating maghintay at magtiwala. Sa hapon din yon, dumating si Elias mula sa simbahan. Kasama niya ang ilang lider komunidad, dala ang balita na nais nilang magdaos ng isang pagtitipon sa harap ng bahay ni na Arturo. Arturo, Clara, sabi ni Elias, nais naming gamitin ang lugar ninyo bilang sentro ng panalangin at pagtitipon ng mga tao. Ang bahay ninyo ay naging simbolo ng pag-asa para sa marami at gusto naming ipagpatuloy iyon. Saglit na nagkatinginan sina Arturo at Clara. Alam nilang magiging mas abala ang lugar nila, ngunit naunawaan nilang may mas malalim na layunin sa likod nito. Kung makakatulong kami sa kahit anong paraan, bukas kami, sagot ni Arturo. Ang milagro na ito ay hindi para lang sa amin, kundi para sa lahat. Kinagabihan, nagsimula ang unang pagtitipon. Ang mga tao ay nagtipon sa harap ng bahay, dala ang mga kandila at rosaryo. Ang liwanag mula sa mga kandila ay tila nagbigay ng init sa malamig na hangin, at ang tunog ng dasal ay nagdulot ng katahimikan sa paligid. Isa-isang lumapit ang mga tao upang magbahagi ng kanilang mga kwento. Ang kwento ng bahay ninyo, sabi ng isang matandang lalaki, ay nagpaalala sa akin na kahit sa gitna ng pagkawala, may pag-asa. Nawalan ako ng asawa at bahay, pero nararamdaman kong hindi ako iniwan ng Diyos. Ang kanyang tinig ay nagdala ng luha sa marami, at sa sandaling iyon, naramdaman ni na Arturo at Clara ang bigat ng responsibilidad na dala ng kanilang kwento. Ang milagro sa kanilang bahay ay hindi lamang para sa kanila. Ito'y para sa lahat ng nangangailangan ng panibagong lakas. Sa gitna ng pagtitipon, dumating ang isang grupo ng mga kabataan mula sa kalapit na bayan. Ang kanilang leader, si Maria, ay lumapit kina Arturo. Salamat po sa pagbukas ng inyong tahanan, sabi ni Maria. Nais po naming tumulong sa pamamagitan ng paglilinis at pag-aayos ng paligid. Naniniwala kaming ang inyong kwento ay dapat maging inspirasyon sa mas marami pang tao. Napakagandang ideya niyan, Maria, sagot ni Clara, bakas ang pasasalamat sa kanyang mukha. Ang inyong kabutihan ay bahagi ng milagro na ito. Habang tumatagal ang gabi, isang kakaibang tanong ang bumalot sa pagtitipon. Isa sa mga dumalo, isang babae na halatang maraming pinagdaanan, ay nagtanong kung ang Diyos ay nagpadala ng milagro sa bahay na ito, ano ang ibig sabihin nito para sa iba? Ang pagkawala ba ng aming mga tahanan ay parusa? Tahimik ang lahat sa sandaling iyon. Tumingin si Arturo sa babae, ramdam ang bigat ng kanyang tanong. Hindi ko alam ang buong sagot, sabi ni Arturo, pero naniniwala akong hindi parusa ang pagkawala. Minsan, hinahayaan tayo ng Diyos na magdaan sa mga pagsubok upang lumakas ang ating pananampalataya. Ang milagro na ito ay hindi tungkol sa pagkakaiba, kundi tungkol sa pag-asa na kahit sa gitna ng lahat, hindi niya tayo pinababayaan. Ang mga salita ni Arturo ay tila nagbigay ng liwanag sa madilim na tanong ng babae. Napangiti ito at tumango bilang pasasalamat. Sa mga sumunod na araw, ang bahay ni na Arturo ay naging lugar ng aksyon. Nagdaos ang komunidad ng mga aktibidad upang tumulong sa mga nasalanta ng sunog. Nagkaroon ng food drive, pagtulong sa muling pagtatayo ng mga bahay, at mga programa para sa mental health ng mga biktima. Si Elias, kasama ang iba pang leader, ay nag-organisa ng mga panalangin at seminar upang mas maipaliwanag ang pananampalataya sa gitna ng pagsubok. Ang nangyayari rito, sabi ni Elias kay Arturo, ay hindi lang tungkol sa bahay niyo. Ito'y isang paanyaya para sa ating lahat na muling bumalik sa Diyos. Ang hirap tanggapin minsan, sagot ni Arturo, pero habang nakikita ko ang mga tao na nagtutulungan, parang mas nauunawaan ko ang ibig mong sabihin. Habang papalapit ang gabi, muling lumitaw ang misteryosong lalaki na ilang beses nang nakita ni Arturo. Nakaupo ito sa isang bench sa dulo ng kalsada, tahimik na pinagmamasdan ang bahay. Sa pagkakataong ito, lumapit si Arturo. Kuya, tawag niya, ngunit hindi sumagot ang lalaki. Lumapit pa siya. Sino ka ba? Bakit ka palaging naririto? Tumingin ang lalaki kay Arturo, ngunit bago pa ito sumagot, bigla itong tumayo at naglakad palayo.
Sa pagkakataong ito, sinubukan ni Arturo na sundan siya. Ngunit nang umabot siya sa isang madilim na bahagi ng kalsada, wala na ang lalaki. Parang naglaho ito sa hangin. Pagbalik sa bahay, sinabi ni Arturo kay Clara ang nangyari. Hindi ko alam kung sino siya, pero pakiramdam ko, bahagi siya ng kwento natin. Baka ang sagot ay darating sa tamang panahon, sabi ni Clara. Sa ngayon, ang mahalaga ay ang ginagawa natin para sa komunidad. Tumango si Arturo. Sa gabing iyon, bago siya matulog, tahimik siyang nagdasal. Hindi para sa mga sagot, kundi para sa lakas na patuloy na gawin ang tama, kahit hindi pa niya ganap na nauunawaan ang lahat. Ang mga araw sa Altadena ay nagsimulang bumalik sa normal, ngunit hindi na ito tulad ng dati. Ang bahay ni na Arturo ay nanatili bilang isang simbolo ng pag-asa, at ang komunidad ay nagsama-sama upang muling buuin ang nawala. Ang milagro sa kanilang tahanan ay tila nagbigay ng bagong pananaw sa maraming tao, hindi lamang tungkol sa pananampalataya, kundi pati na rin sa muling pagbangon. Isang umaga, habang nakaupo sa balkonahe si Clara, pinagmamasdan niya ang mga bata na naglalaro sa paligid. Ang tunog ng kanilang halakhak ay tila bumalot sa lugar, nagbibigay ng liwanag sa dating madilim na kalye. Arturo, tawag ni Clara habang lumapit si Arturo dala ang isang tasa ng kape. Hindi mo ba napapansin? Ang dati nating tahimik na komunidad parang nagising sa isang bagong layunin. Ngumiti si Arturo. Clara. Sa kabila ng lahat ng nawala, parang mas buhay ang komunidad natin ngayon. Mas nagkakaisa. Habang patuloy ang araw, dumating si Elias kasama ang ilang leader ng simbahan. May dala silang mga plano para sa mas malakihang aktibidad na layong tumulong sa mga nasalanta ng sunog. Arturo, nais naming magdaos ng isang programa rito sa inyong lugar, sabi ni Elias. Isang araw ng pasasalamat at pag-asa. Layunin naming ipagdiwang ang lakas ng komunidad at ang biyayang natanggap natin mula sa Diyos. Napakagandang ideya niyan, Elias, sagot ni Arturo. Kung makakatulong kami sa kahit anong paraan, sabihin mo lang. Sa araw ng programa, nagtipon ang mga tao sa paligid ng bahay ni na Arturo. Mayroong misa, mga awitin ng pasasalamat, at mga kwento ng pagbangon mula sa mga nasalanta. Ang paligid ay puno ng ingay ng halakhak at awit, isang eksena na tila nagpapakita ng tagumpay sa gitna ng hirap. Sa kalagitnaan ng programa, isang lalaki ang tumayo sa harap ng lahat. Si Manuel, isa sa mga nawalan ng bahay, ay nagsalita mula sa puso. Paano kung may hinihingi sa atin ang Diyos na hindi natin kayang ibigay? Huwag kang matakot, sagot ni Arturo, hinawakan ang kamay ng asawa. Siguro nga hindi natin nauunawaan ang lahat ngayon, pero ang mahalaga, ginagawa natin ang tama. Ang pagsubok na ito ay hindi para sa atin lang, kundi para sa lahat ng taong nakapaligid sa atin. Sa mga sumunod na araw, ang simbahan ay nag-organisa ng isang malakihang pagtitipon sa harap ng bahay ni na Arturo. Dumalo ang mga residente ng Altadena, pati na rin ang ilang tao mula sa mga kalapit na bayan. Ang pagtitipon ay puno ng panalangin, mga kwento ng pag-asa, at pagbabahagi ng pananampalataya. Habang pinakikinggan ni Arturo ang mga kwento ng iba't ibang tao, napansin niyang maraming nawalan ng lahat sa sunog. Ngunit sa kabila ng kanilang mga pinagdaanan, ang kanilang pananampalataya ay tila mas tumibay pa. Arturo, sabi ng isang lalaki na lumapit sa kanya, ako si Manuel. Isa ako sa mga nawalan ng bahay noong sunog. Pero dahil sa kwento ninyo, naramdaman kong hindi ako nag-iisa. Maraming salamat sa pagbibigay ng pag-asa. Hindi napigilan ni Arturo ang sarili. Niyaakap niya si Manuel, at sa sandaling iyon, naramdaman niya ang bigat ng responsibilidad na dala ng kanilang kwento. Hindi lang ito tungkol sa kanilang bahay, ito ay tungkol sa pag-asa na hatid nito sa mga tao. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, may nanatiling misteryo. Ang lalaking may jacket, na ilang beses nang nakita malapit sa kanilang bahay, ay muling nagpakita sa dulo ng pagtitipon. Hindi siya lumapit, ngunit ang kanyang presensya ay muling napansin ni Arturo. Clara, siya na naman, sabi ni Arturo, tinuturo ang lalaki. Sa tingin mo, sino siya? Hindi ko alam, sagot ni Clara. Pero pakiramdam ko, may alam siya tungkol sa lahat ng ito. Siguro panahon na para kausapin ko siya, sabi ni Arturo. Lumapit si Arturo sa lalaki, ngunit tulad ng dati, naglakad ito palayo bago pa siya makarating. Sa pagkakataong ito, sinubukan niyang sundan ito, ngunit nang marating niya ang dulo ng kalsada, wala na ang lalaki. Para bang naglaho ito sa hangin. Pagbalik ni Arturo sa bahay, naroon si Elias, naghihintay para sa kanya.
Mukhang may iniisip ka, sabi ni Elias. Sagot ni Arturo. May lalaking palaging naririto, ngunit hindi siya nagsasalita. Parang may alam siya tungkol sa nangyayari, pero hindi ko alam kung paano ko siya kakausapin. Baka siya ang sagot na hinahanap mo, sabi ni Elias. O baka naman, isa siyang paalala na hindi lahat ng sagot ay darating agad. Habang natutulog ang buong pamilya, naramdaman ni Arturo na ang lahat ng nangyari ay simula pa lamang. Ang mga tanong tungkol sa propesya, sa milagro, at sa lalaking misteryoso ay patuloy na bumabagabag sa kanya. Ngunit sa kanyang puso, isang bagay ang sigurado, ang Diyos ay may dahilan para sa lahat ng ito, at ang sagot ay darating sa tamang panahon. Ang liwanag ng araw ay tila nagdadala ng panibagong pag-asa sa Altadena. Ngunit kasabay ng pag-usad ng mga araw, mas lalong nagiging masalimuot ang tanong na bumabalot sa misteryo ng bahay ni na Arturo. Ang mga tao'y nahahati, ang iba ay naniniwala na ang lahat ng nangyari ay tanda ng Diyos, samantalang ang iba'y naghanap ng paliwanag mula sa siyensya. Sa loob ng bahay ni na Arturo, dumating si Hector, ang kaibigang bombero ni Arturo. Kasama niya ang isang grupo ng mga eksperto mula sa fire department. Ang kanilang layunin ay suriin kung may lohikal na paliwanag kung bakit nanatiling buo ang bahay. Arturo, bungad ni Hector habang iniabot ang kamay kay Arturo. May dala akong mga tao rito. Sinusubukan naming intindihin kung ano ang nangyari dito. Salamat, Hector, sagot ni Arturo. Kung may maitutulong kami, sabihin mo lang. Ang mga eksperto ay nagdala ng mga kagamitan para sukatin ang mga materyales ng bahay at suriin ang paligid. Habang abala ang mga ito, si Arturo at Clara ay nanonood mula sa gilid, tahimik na naghihintay ng kanilang mga konklusyon. Pagkalipas ng ilang oras, lumapit si Hector kay Arturo. Ang kanyang mukha ay bakas ng pagkalito. Arturo, sabi niya, sinuri na namin ang lahat, ang materyales ng bahay, ang posisyon nito, pati ang direksyon ng hangin noong gabi ng sunog. Pero wala kaming makitang dahilan kung bakit hindi naapektuhan ang bahay niyo. Wala ba talagang paliwanag, tanong ni Clara, hindi maitago ang pag-aalala. May mga teorya kami, sagot ni Hector. Baka dahil sa uri ng mga materyales na ginamit sa bahay, o posibleng may mga natural na hadlang na tumulong upang maprotektahan ito. Pero kahit anong gawin naming pagsusuri, parang hindi sapat ang mga sagot. Tahimik na tumango si Arturo. Ang sagot na yon ay parang nagtulak sa kanya para mag-isip ng mas malalim. Sa labas ng bahay, may isang grupo ng mga reporter na naghihintay. Ang balita tungkol sa bahay ni na Arturo ay umabot na sa media, at ang mga mamamahayag ay nagtipon upang makapanayam sila. Lumapit ang isa sa mga reporter at nagtanong, Arturo, sa tingin mo ba, ang nangyari sa bahay mo ay isang milagro o may paliwanag dito ang siyensya? Hindi agad nakasagot si Arturo. Tumingin siya kay Clara na parang naghahanap ng gabay. Pagkatapos ng ilang sandali, nagsalita siya, sa totoo lang, hindi ko alam. Pero ang sigurado ako, may dahilan kung bakit nangyari ito, at iyon ang sinusubukan naming intindihin. Habang patuloy ang pagdagsa ng mga tao, dumating si Elias, dala ang ilang dokumento mula sa simbahan. Nakita niya ang mga eksperto na abala sa pagsusuri, at ang kanyang presensya ay nagdala ng kakaibang pakiramdam. Arturo, sabi ni Elias, alam kong sinusubukan nilang intindihin ang lahat sa pamamagitan ng siyensya, pero may isang bagay akong gustong ibahagi sa iyo. Ano yon? Tanong ni Arturo. Sa mga naitala sa Biblia, madalas na ginagamit ng Diyos ang mga pangyayari upang ipakita ang kanyang presensya. Minsan, ang paliwanag ay hindi makikita sa siyensya, kundi sa pananampalataya. Napaisip si Arturo sa sinabi ni Elias. Pero paano kung ang Diyos ay gumagamit ng parehong pananampalataya at siyensya upang ipakita ang kanyang mensahe? Ngumiti si Elias. Siguro nga, Arturo. Minsan, ang pananampalataya at agham ay hindi magkalaban, kundi nagtutulungan upang maipakita ang mas malaking larawan. Kinagabihan, habang tahimik na nakaupo sa balkonahe si Arturo, napansin niyang tahimik ang paligid. Ang mga tao'y nagsipag-uwian na, at ang mga ilaw mula sa mga kandila ay unti-unting naglaho sa dilim. Ngunit sa likod ng katahimikan, naroon ang bigat ng tanong na patuloy na bumabagabag sa kanya. Hindi ko alam kung ano ang tamang sagot, bulong niya sa sarili. Ang agham ba ang magpapaliwanag sa lahat ng ito, o ang Diyos lang ang nakakaalam? Lumapit si Clara at umupo sa tabi niya. Arturo, hindi natin kailangang malaman ang lahat ngayon. Ang mahalaga, handa tayong tanggapin kung anuman ang ipakita sa atin.
Hinawakan ni Arturo ang kamay ng asawa at mumiti. Tama ka. Siguro, hindi sa atin nakasalalay ang lahat ng sagot. Sa mga sumunod na araw, ang mga eksperto ay patuloy na bumalik upang suriin ang bahay. Ngunit sa kabila ng kanilang pagsusumikap, wala silang makitang konkretong sagot. Ang kanilang ulat ay puno ng mga teorya, ngunit walang katiyakan. Arturo, sabi ni Hector sa huling araw ng pagsusuri, sa tingin ko, kailangan naming tanggapin na hindi lahat ng bagay ay maipapaliwanag ng siyensya. Ang nangyari sa bahay ninyo ay maaaring lampas sa kaya naming unawain. Salamat, Hector, sagot ni Arturo, ramdam ang katapatan sa boses ng kaibigan. Alam kong ginawa ninyo ang lahat ng makakayan nyo. Ang mahalaga, patuloy ni Hector, ay kung ano ang kahulugan nito para sa inyo. Minsan, ang mga sagot ay hindi nakikita ng mata, kundi nararamdaman ng puso. Habang pinapanood ni Arturo ang pag-alis ng grupo ng mga eksperto, naramdaman niya ang kakaibang kapanatagan. Sa kabila ng kawalan ng konkretong sagot, alam niyang may mas malalim na dahilan ang lahat ng ito. Hindi niya kailangang malaman ang lahat ngayon. Ang mahalaga, nanatili siyang bukas sa mensahe ng Diyos, anumang anyo nito dumating. Ang sunog na ito ay nagdala ng matinding sakit sa ating lahat, sabi niya, bakas ang lungkot sa kanyang boses. Pero sa kabila ng lahat, nakita ko ang Diyos sa gitna ng trahedya. Ang milagro sa bahay na ito ay nagbigay sa akin ng lakas na bumangon at muling magsimula. Habang nagsasalita si Manuel, maraming tao ang naiyak. Sa kabila ng kanyang pinagdaanan, ang kanyang pananalita ay puno ng pag-asa, na parang nagsasabing hindi pa huli ang lahat para sa kahit sino. Sa hapon ding iyon, isang grupo ng mga kabataan mula sa kalapit na bayan ang nagbigay ng presentasyon. Gumawa sila ng mural sa isang pader malapit sa bahay ni na Arturo, isang makulay na obra na naglalarawan ng muling pagsilang. Ang imahe ng bahay ni na Arturo ay nasa gitna ng mural, napapaligiran ng mga simbolo ng komunidad at pananampalataya. Napakaganda, sabi ni Clara habang pinagmamasdan ang mural. Parang sumasalamin ito sa lahat ng nangyari. Sagot ni Arturo, at parang paalala rin na hindi natin kailangang gawin ito mag-isa. Ang bawat isa sa komunidad ay may papel na ginagampanan. Sa gabi, nang matapos na ang programa, tahimik na nag-usap sina Arturo at Clara sa kanilang balkonahe. Ang liwanag ng buwan ay sumilay sa kanilang tahanan, at ang hangin ay puno ng katahimikan. Arturo, sabi ni Clara, hindi ko akalaing magbabago ng ganito ang buhay natin. Minsan iniisip ko, bakit tayo? Bakit ang bahay natin ang napili? Siguro dahil may layunin ang Diyos para sa atin, sagot ni Arturo. Hindi tayo pinili dahil mas espesyal tayo kaysa sa iba. Pinili tayo para magbigay ng pag-asa, para ipakita na kahit sa gitna ng pagkawasak, may posibilidad ng bagong simula. Habang nagpapahinga ang pamilya, muling nagpakita ang misteryosong lalaki na ilang beses nang nakita ni Arturo. Sa pagkakataong ito, hindi na niya ito pinalampas. Lumapit siya sa lalaki, at sa wakas, kinausap siya nito. Kanina pa kita napapansin, sabi ni Arturo. Sino ka ba? Ano ang ginagawa mo rito? Tumingin ang lalaki kay Arturo, at ang kanyang mga mata ay puno ng kabigatan. Ako si Gabriel, sagot nito. Isa lamang akong mensahero. Nais kong ipaalala sa iyo na ang himalang ito ay hindi tungkol sa iyo lamang. Ito'y paalala sa lahat ng tao na sa gitna ng abo, ang pag-asa ay palaging naroon. Mensahero, tanong ni Arturo, naguguluhan. Anong ibig mong sabihin? Ngumiti si Gabriel at tumango. Ipagpatuloy mo ang ginagawa mo, Arturo. Magsilbing liwanag ka sa iba. Ang milagro na ito ay hindi tungkol sa sagot, kundi tungkol sa pagbibigay ng lakas sa mga nangangailangan. Bago pa makapagtanong muli si Arturo, naglakad palayo si Gabriel at naglaho sa dilim. Pagbalik sa bahay, ibinahagi ni Arturo kay Clara ang nangyari. Clara, alam ko na kung bakit tayo pinili, sabi niya. Hindi dahil mas mahalaga tayo, kundi dahil may misyon tayong gawin, ang maging pag-asa para sa iba. Arturo, sagot ni Clara, hinawakan ang kamay ng asawa, palagi kang naging matatag para sa amin. At ngayon, alam kong mas maraming tao pa ang matutulungan natin. Sa gabing iyon, habang natutulog ang buong bayan, ang bahay ni na Arturo ay nanatiling nakatayo sa gitna ng lahat, isang simbolo ng muling pagsilang, hindi lamang para sa Altadena, kundi para sa lahat ng tao na naniniwala sa kapangyarihan ng pag-asa. Ang bahay ni na Arturo ay nanatiling simbolo ng pananampalataya sa Altadena. Sa kabila ng pagkawasak na iniwan ng sunog, ang komunidad ay patuloy na bumangon, inspirasyon ng milagro na naganap.
Ngunit sa kabila ng lahat, may mga tanong pa ring nananatili, mga tanong na patuloy na bumabagabag kay Arturo. Isang umaga, habang abala si Clara sa pag-aayos ng mga bulaklak sa harapan ng bahay, napansin niyang tahimik lamang si Arturo sa gilid ng bakuran. Malalim ang iniisip nito at halatang may bigat sa kanyang puso. Arturo, bungad ni Clara habang nilalapitan ang asawa. Anong iniisip mo? Clara, iniisip ko lang kung sapat na ang ginagawa natin, sagot ni Arturo, tinitigan ang asawa. Ang milagro sa bahay natin, ang mga tao, ang lahat ng nangyari, pakiramdam ko, may mas malaki pa tayong kailangang gawin. Arturo, ginagawa mo na ang lahat ng kaya mo, sagot ni Clara, hawak ang kamay niya. Ang mahalaga, hindi tayo humihinto sa pagtulong. Sa hapon din yon, dumating si Elias mula sa simbahan. May dala siyang balita tungkol sa mga plano ng simbahan para sa komunidad. Arturo, sabi ni Elias, nais naming magtayo ng isang community center dito sa Altadena. Isang lugar kung saan maaaring magtipon ang mga tao, magdasal, at muling magsimula. Napakagandang ideya niyan, Elias, sagot ni Arturo. Paano namin kayo matutulungan? Gusto naming gawing inspirasyon ang kwento ng inyong bahay, sagot ni Elias. Ang milagro sa tahanan niyo ay naging simbolo ng muling pagsilang para sa marami. Ang kwento ninyo ang magiging pundasyon ng bagong simula ng Altadena. Nagpalitan ng tingin sina Arturo at Clara. Alam nilang ito ay malaking responsibilidad, ngunit alam din nilang hindi nila ito kayang tanggihan. Susuportahan namin ang plano, sagot ni Arturo. Kung ito ang paraan para mas marami pa tayong matulungan, gagawin namin. Habang dumadaloy ang mga araw, sinimulan ng komunidad ang proyekto. Ang bawat isa ay nag-ambag ng kanilang oras, talento, at lakas upang maitayo ang bagong community center. Si Clara ay tumulong sa pag-aayos ng mga donasyon, habang si Arturo naman ay nanguna sa pagbubuo ng mga plano para sa pasilidad. Sa gitna ng lahat ng ito, muling nagpakita si Gabriel, ang misteryosong lalaki na ilang beses nang nakita ni Arturo. Sa pagkakataong ito, lumapit siya ng direkta kay Arturo, dala ang isang simpleng mensahe. Arturo, sabi ni Gabriel, ang bawat bagay na nangyayari ay may layunin. Ang iyong tahanan ay hindi lamang lugar ng milagro, kundi isang paalala na sa gitna ng kadiliman, may liwanag na laging nariyan. Gabriel, tanong ni Arturo, bakit ako? Bakit kami ang napili? Dahil ang puso mo ay bukas, sagot ni Gabriel. At ang Diyos ay laging gumagawa ng paraan upang ipakita ang kanyang presensya sa pamamagitan ng mga taong handang maglingkod. Sa araw ng pagbubukas ng community center, nagtipon ang buong komunidad upang ipagdiwang ang tagumpay. Ang lugar ay puno ng halakhak at kasiyahan, at ang bawat sulok ay puno ng kulay. Ang mural na nilikha ng mga kabataan ay inilagay sa harap ng gusali bilang paalala ng milagro at pagkakaisa ng komunidad. Habang nagbibigay ng talumpati si Elias, lumapit si Arturo sa mikropono upang magbahagi ng kanyang saloobin. Sa mga nagdaang araw, patuloy kong tinatanong ang sarili ko kung bakit nangyari ang milagro sa bahay namin, sabi niya, ang kanyang tinig ay puno ng emosyon. Ngunit sa araw na ito, naunawaan ko na ang sagot. Hindi tungkol sa amin ang milagro, kundi tungkol sa atin. Tungkol ito sa kung paano natin ginagamit ang biyayang ito upang magbigay liwanag sa iba. Palakpakan ang bumalot sa paligid, at maraming tao ang napaluha sa mga salita ni Arturo. Sa sandaling iyon, naramdaman nilang lahat ang presensya ng Diyos sa gitna nila. Kinagabihan, habang tahimik na nagpapahinga ang pamilya sa kanilang bahay, muling nag-usap sina Arturo at Clara tungkol sa mga nangyari. Arturo, sabi ni Clara, hindi ko akalaing magbabago ng ganito ang buhay natin. Pero alam kong hindi pa rito nagtatapos ang ating kwento. Tama ka, Clara, sagot ni Arturo. Ito'y simula pa lamang. Marami pa tayong kailangang gawin, marami pa tayong kailangang tulungan. Habang natutulog ang kanilang mga anak, ang bahay ni na Arturo ay nanatiling maliwanag, tila isang tanglaw na naggagabay sa mga tao sa Altadena. Sa gabing iyon, sa gitna ng katahimikan, isang panibagong kabanata ang nagsimula sa kanilang buhay, isang kwento ng pananampalataya, pag-asa, at walang hanggang liwanag. Ang gabi sa Altadena ay tahimik, ngunit puno ng buhay ang mga puso ng mga tao. Ang bagong community center na itinayo sa gitna ng bayan ay nagbigay ng panibagong direksyon para sa komunidad. Ang milagro ng bahay ni na Arturo ay naging pundasyon ng muling pagsilang ng lahat, ngunit higit sa lahat, ito ay naging paalala ng kapangyarihan ng pananampalataya at pagkakaisa. Sa loob ng kanilang bahay, nagtitipon ang pamilya ni na Arturo sa hapagkainan.
Sa kabila ng kanilang pagod mula sa mga nagdaang linggo ng gawain, naroon ang kasiyahan at pasasalamat sa kanilang mga puso. Clara, sabi ni Arturo habang hawak ang tasa ng kape, hindi ko akalain na ang buhay natin ay magiging ganito. Dati, simple lang ang lahat. Ngayon, parang ang bawat araw ay may bagong layunin. Arturo, lahat ng nangyari ay may dahilan, sagot ni Clara. Siguro nga hindi natin ito hiniling, pero napili tayo dahil may tiwala ang Diyos sa atin. Habang natutulog ang mga bata, naglakad si Arturo papunta sa balkonahe. Tinitigan niya ang bituin sa langit at tahimik na nagdasal. Diyos ko, bulong niya, maraming salamat po sa lahat ng biyayang ito. Hindi namin lubos na nauunawaan ang lahat, pero naniniwala akong hindi mo kami pababayaan. Habang nagdarasal siya, naramdaman niyang may presensyang malapit sa kanya. Paglingon niya, naroon si Gabriel, ang misteryosong lalaki na ilang beses nang nagpakita. Arturo, sabi ni Gabriel, ang kanyang tinig ay kalmado, ngunit may bigat, ang kwento mo ay nagsisimula pa lamang. Ang milagro na naganap ay hindi tungkol sa pagtatapos, kundi sa pagbibigay ng lakas sa iba. Huwag kang matakot, dahil ang Diyos ay laging nasa tabi mo. Gabriel, tanong ni Arturo, ano pa ang hinihintay sa akin? Ano pa ang kailangan naming gawin? Magpatuloy ka, sagot ni Gabriel. Ang liwanag na nagmula sa iyong tahanan ay kumalat na, ngunit marami pang nangangailangan ng gabay. Ang iyong misyon ay hindi tapos hanggat mayroong naghahanap ng liwanag. Kinabukasan, habang abala ang pamilya sa mga gawain, dumating si Elias kasama ang ilan pang miyembro ng simbahan. Nagdala sila ng mga balita tungkol sa mga komunidad na apektado rin ng sunog sa ibang bahagi ng California. Arturo, sabi ni Elias, nais naming dalhin ang mensahe ng milagro sa mas maraming tao. May mga lugar na nangangailangan ng tulong, at ang kwento ng bahay niyo ay maaaring magbigay sa kanila ng pag-asa. Tulungan niyo kaming gawin yon, sagot ni Arturo. Kung ang kwento ng bahay namin ay makapagbibigay ng lakas sa iba, handa kaming ibahagi ito. Sa mga sumunod na buwan, nagsimula ang isang bagong kabanata sa buhay ng pamilya ni na Arturo. Ang kanilang tahanan ay nanatiling bukas para sa mga taong naghahanap ng sagot, at ang kanilang komunidad ay naging modelo ng pagkakaisa at muling pagbangon. Ang kwento ng milagro ay umabot sa iba't ibang bahagi ng bansa, nagbibigay inspirasyon sa mga tao na hindi kailanman mawalan ng pag-asa. Ngunit sa kabila ng lahat, nanatili si Arturo at Clara na mapagkumbaba. Para sa kanila, ang milagro ay hindi tungkol sa kanilang sarili, kundi sa mas malaking plano ng Diyos para sa sangkatauhan. Isang gabi, habang nakaupo sina Arturo at Clara sa kanilang balkonahe, muling bumalik ang tanong na bumabagabag kay Arturo mula pa noong simula. Clara, tanong ni Arturo, sa tingin mo ba, natapos na ang misyon natin? Ngumiti si Clara at tumingin sa kalangitan. Arturo, ang misyon ng tao ay hindi natatapos. Hanggat may nangangailangan ng tulong, hanggat may naghahanap ng pag-asa, ang ating kwento ay magpapatuloy. Sa gabing iyon, habang ang bituin sa langit ay kumikislap, tahimik na pumikit si Arturo. Sa kanyang puso, alam niyang ang kanilang kwento ay nagsisimula pa lamang. Ang milagro ng kanilang bahay ay naging liwanag sa kadiliman, ngunit higit pa roon, ito ay naging paalala na sa gitna ng hirap, laging may bagong simula. Kung nakarating ka hanggang sa dulo ng kwentong ito, mag-iwan ng komento gamit ang salitang liwanag sa ibaba. Gusto naming malaman kung sino ang nakasama namin sa buong paglalakbay na ito. Salamat sa iyong oras at pananampalataya.